So andito po tayo sa Candaba, dito po sa Pampanga, at bibisitahin natin si Choi Sandoval. Naalala nyo, na-feature na natin siya. Siya yung nagtatanim ng watermelon at ng honeydew. So na-feature na natin siya, I think 2 years ago. Bibisitahin natin ulit ngayon kasi season ngayon. Kasi mag-New Year, season ngayon ng mga ganitong klaseng prutas. Si Choi po ay kakaiba rin yung naging experience niya, no? Gumawa siya ng sarili niyang balintawak. Gumawa siya ng sarili niyang bagsakan dito sa Candaba. At bago tayo mag-discuss about marketing, paano nangyayari yung bentahan dito, puntahan muna natin siya sa farm. Pasok. Hello po. Parang nung tumawag ako, parang malapit na ako dito eh. Kaya lumampas pa ako doon eh. O talaga? So nag-resign ka na sa work? Last August. Itong August lang? Full-time ka na talaga? Full-time na. Tapos mag-open yung maliit na restaurant ko on January 7 or January 10. Ito? Invite ko kayo nun. O sige. Para makita niyo yung mga pinag-ipunan ko. Nakaipon ka? Ayun na yan, yung pinag-ipunan ko. Ayan. Magluluto lang ako saglit. O, samahan kita. Tara! Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Medyo matagal-tagal ho natin hinintay but finally na-reach natin yung 1 million subscribers dito sa Agribusiness How It Works. Kaya meron tayong win a trip to Vietnam, all expense paid. Open to all farmers, gawa lang kayo ng 1-minute video at sabihin bakit kayo ang kailangan manalo. Ang full mechanics, basahin lang po sa Facebook page ng Agribusiness How It Works. Make sure po na basahin mabuti ang mechanics para ma-qualify. Pwede na kayong mag-post ng entry ninyo. Ang contest ay hanggang January 5, 2024. Ito po ay in partnership with Inspired Learning Tours at NutriHydro Plant Nutrients. Good news, 2 na po ipapadala natin sa Vietnam tour ng all expense paid. Courtesy naman yan ng Amo Organic Fertilizer. Ito ba yung request ko na gulay? Oo, tapos tilapia. Hindi ko alam kung alam niyo tong isda na to. Ano to? Tawag sa amin yan is liwalo. Parang isdang... Gurami? Hindi po. Liwalo ang tawag yan eh. Isdang tabang. Anong luto? Paksiw? Ang gustong paksiw? Pwede. Papaihaw ko po Pero sana anong eh. luto mo? Ihaw. Ihaw. Ay, Ihaw na lang. Nagluluto ako ng chicken adobo. Madumi po yung kusina namin. Ayos lang. Oh, Tommy! Ayan, it's chicken adobo. Ayan, si Melcher naman masarap talaga magluto. Ayan. Meron ka mga video-video dati, nagluluto ka eh. Ay, opo. Ang dami naman kanin mo. Eh, yung mga para sa ibang mga tao. Opo. Kala ko Aside para dun sa sa- akin lang yan, napakadami. Hindi, meron pa pong gulay. Tara, malapit na po. Papadala ko doon yan. Maaga ako ng malengke. Ikaw naman eh. Ako din ang malengke. Wala, huwag nyo nalagyan ng... Anong luto pa ito? Huwag nang lagyan ng, ng pork. Para, fresh na fresh lang, puro gulay. Tsaka isda. Okay. Hindi kasama kayo sa vlog. Hi! Nagluluto po kami ng gulay. Gulay na kulubasa. Good morning, good morning. Sige, kayo mo nang mag-vlog. Ang kalat pa naman ng bahay namin. Malapit lang po dito, walking distance. Mamaya, maglakad na lang tayo. Oo. Ikaw hindi ka nagpupolitiko? Hindi po. Ayaw mo? Ayaw ko. Balang nagtuloy sa airpods mo? Yung kapatid ko po, hindi siya pinalad. Okay na po tayo sa ganito. Ikaw, Sir Buddy, pwede ka na tumakbo ng senador. Ay, hindi. For agriculture. O kaya,
Agribusiness Party List. Naks. Di ba? Mananalo ba ako dito Pwede. sa barangay mo? Tiglang pinatulan. Agribusiness Party List, no? Ala. 1 million ano na yan subscriber. Di mga 1 million na yun, may pamilya pa. 250,000 lang pala kailangan mo. No, boto. Ah, talaga? Secure ka na ng Ang party list. ng pwesto. Baka ano po, gusto niyong tulungan si Sir Buddy. I-push na natin yan. Hindi. Ayan. Doon tayo Ang dami niyo magkwentuhan ng marami sa farm. Ang dami niyo na pong ano, no? Ang dami niyo nang na-vlog na mga business. Ang dami na, no? 2 years na pala yung 2 years na po, alam ko eh. Alam ko November yun eh. Kasi Bilis ang lang. dami ko nang nangyari dun sa after Doon nun. natin kwentuhan. Ng vlog, Doon no? tayo Ay, magkwentuhan ng natin. marami. Para ano? Ayan, napundar ko sa Ganda. for 2 years. For 2 years. Ang laki ng hinaman mo. Hindi naman po. Parang hulugan lang din to. Ang laki ng hinaman mo, Choy. Napundaran ko ng ano, hulugan lang. Mas maganda na concentrate ka na dito kaysa yung nagtatrabaho pa. Opo, dati, compare dati. Nahahati no? Tsaka po ano, puyat, pagod. Hindi ko na napasasabay. Tapos yung trabaho, nadamay din sa... Eh, isang magsasakripisyo eh. Opo. Pag kumikita ka na talaga, yung isang magsasakripisyo. At least nakarating ka na dun sa punto na kailangan mo na Na ikita. mag-decide. Ako dati ganyan din eh. Tagal kong nagdesisyon. Mas mabuti na Ayan yung truck na iniwan ng father ko na ginagamit ko. hanggang ngayon. Ayan, Eh, ilang taon na yun? Buhay pa yung truck? oo. Minintain ko po yan eh. Yan lang, bago ko napaandar, ang dami nagastos. Talaga, investment. Ito, taniman po lahat yan. Nagkadamo na naman. Ito rin yung ba yung dating pinunta natin? Doon po, sa dulo, sa kabila. Ito, na-rent ko lang po ito. Ito yung Renet mo. Artistana ka na naman, Fish. Artistana na ka na naman. Aray ko. Oo, naging model siya ng Seminis eh. Sino? Dahil yung si Seminis Company, Pwede ba kinuha ka na Oo. ano? Anong naging deal nyo sa kanya? wala, promotion lang din po Promotion ng lang. ano. Oo, promotion lang din. Anong ng- binigay sa'yo? Nagbibigay ng mga seeds. Seeds. Yan na mga kata doon. Diyos kung ano. Ayan, pwede na kayo pumitas. Magpitas na? Yun. Apo, ayan, may mga damo-damo lang kasi na-busy kami. Pero may mga bunga naman. Ayan, pwede ka bumaba, ma'am. Hindi affected yung ano niyan, bunga, pag Magiging affected kasi hindi siya masyadong lalaki. Ano ba yung ano mo, Seminis? Lahat? Seminis. Wala kang red na bilog? Meron. Okay. Meron po. May mga bagong varieties po ngayon na Bilog? sumisikat eh. Ano? From Chiatay Company. Ano Ako ba yung una-unang... Ano ba yung seeds ang gamit mo? Iba-iba. Ito po Iba-iba. under Hindi ng ka- Seminis. Okay. Ang tawag dyan sa Pakwan na yan is Sweet Gold. Tapos ngayon, iba't ibang company na napunta sa akin, Sir Buddy. May mga CEO talagang pumunta dito. And then, nagbigay sila ng mga sample seeds, sample... Pinatry sila? mga Papatry sila? trial. Papakita ko sa inyo yung... Ikaw na ba pinakasikat ngayon dito? Hindi po. Marami po mga nagtatanong dito. Ako ang unang gumawa ng trial ng trellis. Melon. Pero hindi ako naging success eh. Doon. Marami akong ginawang trial na sinubukan ko pero hindi siya Pinatrial applicable. nung company? Opo, at the same O time, ikaw, initiative mo? initiative. Ginawa ko, nakita ko siya sa mga iba't ibang farmer Oh. sa ibang bansa. And then, nag-invest ako for 150 pesos. 150,000 pesos. Doon sa trellis ko na yon na hindi siya nag-success. Nalugi ka? Nalugi ako. Hindi mo na inulit? O inulit mo lang sana? Ginamit ko po siya sa pepino, Okay. sa sitaw. Nagamit ko naman siya. Doon ka bumawi? Opo, doon ko ginagamit. Ito, no, nagpiprepare na sila.
Last 2 years ago nga po ata yun. Kasi alam ko, November yun eh. Medyo Tapos payat-payat binalikan pa kita eh. Di ba? Nung bumalik Binalikan kita. ka, Kumuha ko ng mga pakwan. di ba? Actually, muntik na ako sumuko. Ayaw ko na eh. Hindi ko ayaw ko na. Wala lahat ang asenso sa farming. Pero yung Kanya-kanya trading, timing yan eh. Oh. yung trading, continuous, kumikita. Oh. Nakakabili na ako sa iba't ibang farmer ng mga crops nila. Oh. Ako, alata ako swerte sa farming ka ako. Sabi ko sa mga pisang, tama na, ayaw ko na. Pero nakabawi ka rin. Kailan ka nakabawi? Kasi nung walang nag-usap tayo, sabi mo nalugi ka. Ayun, yung pong huling taon na may nakuha akong investor from Canada. Ang laki ng investment niya sa akin. Siyempre, nakakaya din. Ang nangyari po sa amin, yung tanim namin maganda eh. Biglang Presyo? tinamaan ng, hindi po yung presyo. For 1 week na lang, aanihin na. Binagyo pa kami. So namatay yung tanim namin. Ayun, hindi kami Gano'n nakadalawang kalaki crops. yung investment niya. That is 700,000. 700,000 for kulang 4 hectares. Binibili na sa amin nung crops is 2.7 million ata kung possible. Ganun yung estimate namin na 2.5 to 2.7 million. Ang possible na maging sales nung crops. 1 week lang. Ano naging problema? Ulan. Sa 1 week na yan. Ulan. Walang tigil na ulan. As in, ang ganda nung halaman namin. So hindi mo na-control yan? Yung bagyo. Hindi Hindi na, walang wala negligence doon Wala. sa tao, sa'yo, wala. Kasi 1 week na lang, aanihin na eh. And then, second time. The same pa rin? Oo. The same pa rin na partner mo? O, siya pa rin. Nagpatanim pa rin para makabawi. So yung hindi nalugi na yan. Invest ulit. Invest ulit. Yung natira doon sa 7, hindi naman po naubos yung 700. May Ah, bumalik okay. pa rin. Oh, Parang nasa 500,000 gano'n. Nalugi kami ng 200,000. 200. Malit lang. And then, Invest yun ulit. invest ulit. Dinagdagan na ulit yan. Ayun, yun yung O pera yun pa lang rin. 500 na. Oo, ganun pa rin po. Ganun Parang na naman. nasa 200,000 plus ang susunod. And then, nadali naman ng insekto. Insekto naman ang nakasira. Tapos yung lamig. Anong buwan na yan, yung halaman? Wala pa, bago pa. Nung nasira po. Yung pangalawa. Meron naman kaming na-harvest, pero hindi siya ganun kaganda. So nalugi. Nalugi. So naubos na. Nalugi. In other words, nalugi. So wala na, yung totally. Nalugi. Anong usapan nyo? Ibabalik mo? Hindi po, Investment. hindi naman, wala naman may gusto ng pagkalugi. Yung investment na yun, wala talaga magagawa. Kung yun yung part namin, nagagawin lang talaga yung part ng farmer. Sa financer, yun yung mahirap. Katulad ko, nagpi-finance ako. Sila ang pagtatanong. Nagpe-finance ka rin? Ako po, sarili ko. Ano ko po, thank you. Sila ang magtatanim. Maghahati kami dun sa kikitain. Lalabas lang namin yung gastos. Yun yung kahirap yung pag-finance. Sugal talaga. Though hindi ka man magtatrabaho, yung pera mo talaga. Anong nangyari doon sa investor mo nung una? Naghiwalay na kayo? Oo, Wala na. Wala na. Hindi niya na pinatuloy. Talaga. Ayun. Ganun talaga. Narent ko po itong lupa for 1 year. Ang dami nyo na po napuntahan, no? Sabi ko, Nanonood ka pa rin ba? ha? Nanonood ka pa rin? Oo. Nanonood ako, lagi. Medyo maano, direk ah. Sir Buddy, medyo talabisbis. Eh, ano pang gagawin ko kundi makipagbati din ako dito? Baka may sirain niya yung video. Salong yan ka, yabe na la. Ano naman nata meragol? Ha?
Yabe mo na lang. Ayan o. Yan ang Ito, mga... for harvest na to. Ayan, for harvest na. Ilang kilo to? Siguro mga nasa Hirap na 2 to 3 yung kilos. Ayan, pwede natin pitasin yan. Oh, first harvest. Ayan o. Pwede na yan. Balikan natin yung kwento mo. Di nalugi ka noon. Anong year yun? Last year. Last year lang yan. Oh, last year lang po yun. Kailan ka nakabawi? Hindi, ngayon po continuous lang ako sa trading Tuloy-tuloy ko. pa rin. Doon ako nakabawi sa trading. So yung trading mo ang nagbabawi sa'yo? Oo. Yung farming venture mo, Medyo tagilid? tagilid. Kasi siguro dahil po ang sabi nila dito sa lugar namin, medyo mahina na yung lupa. So, ang akin lang naman, since may sarili kami lupa, Kailangan mo ng taniman naghihinayang ako. kaysa bakante. And then, dito, malapit lang dito sa area namin. So, pinagtiyagaan ko talaga na tamnan. May Pero yung market-wise, Ay, wala pong problema Walang sa problema. market. Oo. Kailangan lang natin is crops talaga. problema mo ang kulang. Kulang. Tapos nagiging kalabang ko na yung mga malalaking buyer na namamakyaw talaga ng milyon. So hindi ko kaya Sila pa. na. Oo. Hindi ko pa po kaya yung ganun. Ah. Yun yung mahirap. So yung mga nakukuha kong mga crops, yung like 1 hectare lang. Sa kanila kasi hindi mo kakayanin yung 15 hectares, bibilin mo yun. So mas malawak po yung market kasi nila. So kahit bilhin nila yung 15 hectares na yun, they can easily dispose. So may mga ganun ha, may mga malalaking traders ha. Nga po. Wala ka pa sa level na yan. Wala pa po ako doon. Pero kinukompare ka na doon. Hindi ko po alam eh. Sabi nila, nakikilala na ako kahit papaano. Pero nakakapuwing ka na. Oo, parang kahit papaano, nakikilala na po ako sa mga ano. Pero hindi ko pa po mako-compare yung sarili ko para sa ano. Ilang Kasi hektarya na ba ang mga ano na kaya po mong yan. bilhin? Mga legendary. Siguro mga 2 hectares, kaya ko na yan. Per farmer? On a daily basis? Yes. Kaya kong paubos yan. Di 2 hectares per day, di nasa 60 hectares ka. Hindi po. Yung 2 hectares na yun is pipitasin mo yun for 1 week. For 1 week. Oh, kasi hindi naman sabay-sabay na harvest yan eh. So, every day, Ilang hectares ang hina-harvest mo on a weekly basis? depende po yun sa mga nabili ko. Depende yun sa nabili ko. And then kung depende rin sa mga kailangan ng mga buyers ko. Yung ano na, yung conservative na regular operation mo. Let's say siguro in a week 10 tons, 10,000 kilos in a week. 10,000 kilos. Ilang hektarya yan? Yung 10,000 kilos? Sa isang hektarya kasi pwede siyang maka-harvest at least 8 to 10 tons sa isang hektarya. Sa mga good size po yun ha. And then aside doon, may nakuha po akong maraming buyer doon sa mga maliliit. Maliliit. Yun yung mga... Di sabihin natin, rumble muna. 'Di ba? In terms of wala yan classification, yung buong farm. So ilang kilos 'yon Sa isang regardless hektarya. kung malaki maliit. Ilang kilos yung hina-harvest mo Sa isang hektarya. sa isang hektarya? 10 to 15. 10 to 15. And that's yun ay consumption mo for disposal mo ng weekly, daily. No. Buong ano po yun, buong harvest yun sa isang hektarya. Kasi hindi ilang lang... araw mo binebenta yon? O nagsasabay-sabay Depende yun? po sa ma-harvest mo sa makukuha dun sa napakyaw mo. Let's say napakyaw mo siya, hindi naman sabay-sabay yan. Minsan, unang harvest pa lang, makakuha ka na ng 5 tonelada, 10 tons, depende po sa bunga. Sa isang linggo, ilan ang pinapakyaw mo? Depende po sa mga harvest or depende sa mga tanim na makukuha ko. Pero usual, siguro po mabibilang ko kung ilang tons ang mga sinusupply ko in a week. Siguro in mga a day, 5 ilang tons? In a day, Rumble yan ha? Rumble. siguro kaya ko mag-supply at least 5 tons in a day. In a day? Depende po sa kailangan nila. So assuming na 5 tons lang in a day, in a week,
7 days a week ba? O 5 days a week lang? At least 3 to 4 times in a week ako In a week. makapag-supply. Di kayang 5. 5 days a week. Na 5 tons times 5. So 20 to 25 Tons tons a week. a week. Yung 20 to 25 tons a week, ilang hektarya yon lumalabas? Siguro nasa 2 hectares. 2 hectares 2 na yan. hectares yun. So 2 hectares a week at 20-25,000, 20 to 25 tons In a week. in a week. Depende kung kailangan talaga ng mga buyer natin yon. So, So, 20 to 25 tons a week, the in a month ay 80 tons. kung continuous po, ganun sana. Ayan. Kung sana, kung ganun, no? kung continuous. So, 80 to 100 tons a month Ang pwedeng na supply. nagtatranslate nung 2 ng 8 hectares. 8 to 10 hectares a month. Kung tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Okay. Sige, kung tuloy-tuloy. Malaki yan. Malaki po yun. Malaki yan, di ba? Sana Pero kung sabi mo ganun. nga, hindi ikaw yung big player. Opo. So yung big player, kung ang ikaw ay 10 hectares a month ang hinaharvestan mo, or 80 to 100 tons a month, Ang dami. yung malalaking player, ilan? Ay, mas malaki po sila. Times, Kasi times sila, 10? Times 10 mo? Times 5 mo? yung iba po, kasi depende din talaga sa mga nakukuha nila. Not like, kasi may panahon po na wala talagang makuha. Wala talaga. So kami po kasi all year round, yun po yung paningit namin na tinatawag na kahit umulan o bumagyo, may tanim kami. Oh. So sila, yung mga big player na sinasabi natin, yung mga malalaking mga buyer na yan, aside dun sa may patanim sila, namimili sila, may mga contact din sila sa iba't ibang lugar. So kilala na sila. So kapag sinabi mong si boss sa ganito, sa kanya natin bibigay, so yung mga farmer natin, sila yung mga hinahanap nila. Not like me na nagdadalawang isip sila, ay baka hindi naman niya maubos yung crops natin. Oh, So, may ganun. may mga ganong ano Sila sila. automatic, alam na nila na ito, si buyer A na to. Hanggang dito lang siya. Kukunin niya lahat yan, di ba? Pag ikaw, may ano pa sila na baka hindi niya may kayang agam-agam ubusin. pa, o baka hindi niya kayang ubusin. Yun naman yung mali ng ibang farmer. Pero siguro hindi natin sila masisi dahil Oo. na iniisip nila agad yung safety ba ng ano nila. Kasi syempre. malaking Syempre. buyer yun eh. Oo, syempre. Oo. Kasi syempre, Big company yan eh, oo. yung side ng farmer, kung saan siya kumpante na wala na siyang poproblemahin pag binigay niya, di ba? Hindi naman din natin siya masisi Oo, yan. masisi. Kasi syempre negosyo. Yung mga big players na yan, ilan yan? Ilang tao yan? Ay, marami yan. Mga nasa 20? Hindi lang. Ngayon po kasi, since nung nag-ano yung pandemic, natuto na yung ibang taga-south. Sila na dumediretso dito sa north. Hindi na sila dumadaan sa Balintawak, hindi na dumadaan sa Q-Mart, hindi na dumadaan sa Divisoria. So that explains kung bakit ang mga taga-Balintawak, taga-Q-Mart, nagre-reklamo na bakit tumumal sila. Yes. So, 80% of the, yung mga nagtitinda po dun sa Balintawak, And Q-Mart, Q-Mart. Divisoria, from Candaba. 80%. Dati. Ngayon po, hanggang Until ngayon. now. Until now. Pero yung 80% na galing sa Candaba ay ang dating buyer na dating pumupunta lang ng Divisoria, Q-Mart, Balintawak, na wala sila doon, di ba? Dumidiretso sila dito. Opo. So nag-rumble. Nag-rumble. Yung yung Tapos, market. Yung mga buyer nila, naging big player na rin sila. Naging big player. Isa dun sa mga Dumiretso bagya. sila. So bypass nila yung mga trading post. Trading, oo. Bypass nila. Natuto na sila. Kumbaga, sila na mismong rumerekta. So sa'yo, yung mga big players, there's a possibility na bumibili rin sa'yo? Yes. Talagang bumibili po sila sa akin. Kapag ako yung may harvest, yung mga big players, kapag out of supply sila, Pag kinulang kukuha din sila. Tatawag talagang sila. kukuha sa'yo? Oh, tatawag din sila. So ano yun, masasabi mo na ano yun, competition o nawala yung competition? Ang difference po siguro, ako nagpapatanim ako ng all year round. Oh.
at the same time, advantage ko is nandito ako sa probinsya. Oh. So nalalaman ko o namomonitor ko sino yung may mga may tanim. Okay. Yung mga maliliit na first. Sila yung ibang big players, wala silang access doon. Hindi nila na-access yun, hindi nila nalalaman yun. So kami, katulad ko, na parang agent buyer ako eh. Oh. Kasi, alam ko yung mga maliliit na farmer na nandyan, may tanim sila na kalating hektarya, isang hektarya, ilang packs. So yun yung agad nakukuha ko. O, tapos kapag nag-post na ako doon, uy, may harvest si Sandoval Oh. Tapos wala silang nakuha. Kasi sila yung minsan yung mga malalaking farm, hindi naman sila nagtatanim ng all year round. Minsan Yung lang malalaki, one time big time. One time big time lang sila. So hindi katulad ng mga little farmer, continuous yan. Okay. So si big player na buyer, ang tinitingnan niya yung big player na farmer. Yes. Pero si big player farmer, one time big time lang siya. One time big time yan. Si small farmers, na maliliit, Continuous yan. continuous nagtatanim. Kahit mo konti. Ikaw, small player, pero ang kinikater mo yung small farmers na continuous. Yes. Kaya ikaw, all year round may Meron harvest. Sila, yung big player, nagkakandara pa sila saan sila hahanap. Kasi si big player farmer, may time na wala siyang harvest. Yes. Tapos sila mismo, nagkakasulutan sa farm. Sila. Nagkakasulutan sila na, nagtataas sila ng mga presyo nila. Yan. Kaya nagkakaroon sila ng bidding. Yes. Kaya tumataas yung Opo. presyo. Doon ka naman, hindi ako makakapasok doon sa bidding na yun. Hindi mo Kasi kakayanin yan. Hindi ko kakayanin yung ganong kalaking So, kailan mo sila nagiging competitor? Kailan mo sila nagiging buyer? Si big player. Kapag yung tanim is malaki, siyempre, ang hanapin ng farmers yung malaking big buyer. Oh. Ngayon, So, in terms of competition, hindi ka makakompete doon. Hindi ka pwede. Oo. Kailan mo sila nagiging buyer naman? Kapag wala silang... Walang makuha doon sa big makuha. farmer. Oo. At yung tawag nila na pasingit, ay si ano lang yung meron. Si Sandoval lang yung meron. Doon ka maaalala. So doon papasok yung maliit na farmer na kasi hindi naman nila Maliit farmer, maliit na... kukunin lang nila yung mga good size. Oo. Yung good size lang kukunin nila. Ay, si Sandoval, kunin natin yung lahat ng good size. May iwan sa akin yung maliliit na size. Yun naman yung advantage ko. Mayroon akong buyer ng maliliit. Oo. So before po, nung nag-start po tayo, nung first vlog natin. 2 years ago. 2 years ago. Anong position mo nun sa market? Ano pa ako nasa lower class lang ako nun Hindi ka pinapansin? Pinapansin naman po, pero hindi ganon. Hindi ganon So ngayon, nung nakita ko yung market ng mga small, hindi nagkakalayo kung anong kikitain mo dun sa maliliit, sa class A. Yun din kikitain mo sa class C. Ganon din. So, sabi ko, ayos to. Kaya minsan, nag-aangkat na lang din ako sa mga ibang farmer na mga big player na, ay, pakuha po ako, pwede po ba ako? Yung mga tinira nila, kukunin mo lahat din. Kukunin ko yun. Kukunin ko yun. Sisimutin mo yun. Sisimutin ko yun. Alam nila, ay sa Sandoval, kukuha ng mga class yan, kukuha ng mga class B yan. So, matik yun, may mga buyer na ako doon. Okay. O kaya yung vlog ba natin, nakatulong sa iyo yan? Sobra po nakatulong yan, Sir Buddy. Doon ako nakilala Anong nag-open na opportunity sa iyo? Marami. May mga big companies din naman na lumapit sa akin. But hindi ko kakayanin yung kailangan, yung requirements nila na 1 month to pay. Yan. Yung 1 month to pay, syempre nagpapaikot lang tayo ng maliit na kapital. Ilang million ba yung kapital mo? Wala pa naman million. For example, kailangan nila at least 2 to 3 tons in a week. Or to 5 tons in a week. Tutulog yan sa kanila. Let's say 1 month bago ka bayaran. Opo, so, 1 month. 2 to 3, ilang tons per week? At least 2 to 3 tons in a 2 to week. 3 tons, di lalabas yun na kung 8 tons yun. Medyo masakit yun. Masakit po yun. Na 1 month mo siya makukolekta. Pero kung tutuusin, Choy, yung first 1 month ka lang naman magsasuffer Yes. After that, parang ka lang continuous na may sinisingil weekly. Kaso wala po tayong ganong kalaking kapital Kailangan mo talaga. Kailangan ng kapital na magkaano talaga na yun talaga yung advantage nila. Not like dun sa kami, mga agent, okay na kami dun sa mga
mga one ton lang na kinukuha. Oo. Kikita ka ng... At is importante, alam mo kung saan segment ka. Apo. At i-maximize mo yun para kumita ka. Nangangarap din naman ako talaga na katulad nga po na sabi ko sa inyo kanina na pinapabalik ko yung kapatid ko sa Balintawak. market. Paano yung babalik ng Balintawak kung sabi mo, karamihan ng buyer dumiretso na dito sa farms? Siya po ang kilala ng mga buyer. Kilala Doon, pa rin siya. kilala pa rin siya. 15 years po kami So doon tinitingnan, hinahanap pa rin siya. Siguro po kapag nakita naman ng mga buyer na napadaan sila doon, uy, nandiyan ka na pala. Di baka sakali. At the same time, yung buyer ko na online, hindi na sila kailangan pumunta dito. Diba? Doon na? Doon na. Sa Manila? Oo. The same prices then? Same. Yun yung advantage ko sa mga big player naman. Kasi yung price pa rin sa farm. Oo, pero nandun ka na sa Manila. Nasa Manila na ako. Nasa Balintawak. Hindi na nakakailangan pa pumunta dito. Oo. Yung aanin ko na lang, yung bulk order na lang. So, yung sa tingin ko na magiging advantage mo doon. Kasi ako, nasa farm ako alam ko na yung presyo So, let's say, sabihin natin na mag-i-increase ka man sir ng konti. Diba? Para makasabay ka doon sa mga ibang big player doon. Kasi nanggaling na kami doon Galing na si father po doon Naging big buyer siya Oo. Si father ni Choi ay isa sa yung tinatawag mo ngayon ng mga big players. Big players Ganun before. siya, si Before. Airpods mo dati. Oo. Kaya kahit pa paano, pag pumupunta po ako sa mga ibang farm, maganda naman kasi naging record niya doon sa mga farmer. So, nakikilala pa rin siya. Kung napanood niyo po yung yung backgrounder lang kay Choi, yung father niya big time player, buyer ng watermelon. Unfortunately, namatay si Airpods mo na hindi pa ready para ipamana yung negosyo. Yun yung nangyari dati. At si Choi, despite of that, nagkaroon siya ng sariling career pero binalikan niya yung watermelon. Nag-start ka ng bago. Na-scratch Kaya talaga. nanggaling ka ngayon ulit sa baba Oo. na maliit na player. Hopefully, po tayo doon, makaabot po tayo doon. Why not? Si Airpods mo siya ba yung number 1 player dati? Hindi ko po masasabi, pero isa po siya sa mga kilala. Isa siya sa kilalang malalaki talaga. Kasi nakakapagpatanim na po siya ng malaki nun Ilang hectares ang pinapatanim na Airpods mo dati? Ang alam ko talaga sobrang kalat-kalat yun Like yun sa 100 Nueva hectares, Ecija. ganyan? Ay, hindi naman po sabay-sabay. 50. Siguro pinakamalaki niya na nun, mga 20 to 10. Sa isang farmer yan? Hindi po, iba-ibang lugar Sa na yan. okay. Sige. Every 2 months po kasi yung pagtatanim. Tara, Sir Buddy. Sige, doon tayo. Mainit na. Punta kaya natin yung mga nag-harvest. Doon tayo magpantuhan. Wala ka bang jacket, Sir Buddy? Bakit? Mainit Hindi, ayos lang. Ito yung bagong variety. daw nila Pula na. Oo. Kayo. Awa. Tama, kain muna Ito, kayo. dilaw to. Apo. Ayun. O, kain muna tayo. Oo, mag-breakfast muna, mag-breakfast. Dito. Dito na. Papakuha ko lang. Ayun yung fish, Di, utos mo na lang. Apo, papakuha ko na lang. Utos mo na, kuha na lang tayo doon. Choy, ang tanong ko, Po. kailan yung pagkakataon na kikita ka ng malaki, limpak-limpak? Kailan naman yung Limpak talaga. nalulugi ka? During this time, Christmas. Ngayon, Christmas. Opo. Ay, malaki kita dito. Ngayon. Mabilis siya. Mabilis. Mabilis Pabilisan. mabenta. Pabilisan. Oo. Pero not necessarily malaki. Hindi siya ganun kalaki. Kikita ka dahil bulk. Dahil mga- bulk. Oo. Oo. Ito yung parang tingi-tingi. Opo. Ay konti-konti yung patong. Pero Mm, mabilis. mabilis. Dahil malaki, Yun yung mga needs yung ng mata. na-dispose, malaki yung Yes. lumalabas. Okay. Kailan naman yung konti-konting dispose pero malaki yung patong? Anong months yan? Rainy season. Oo, yung off-season. Yun po yung paningit na sinasabi nila. Yung paningit. Tapos ako lang yung may tanim dito. Oo. Tapos wala silang tanim lahat, makikita. Kumikita ka ng malaki sa ganun. Ayun. Kikita ka doon, malaki. Kaso nga lang, sobrang risky yon. So, hindi lahat kinakaya yon. The reason why, kukunti yung nagtanim kasi ayaw nilang magtanim kasi sobrang risky. Sobra. Yun naman po yung ginagawa ko, yung pinaka-risk talaga para makapag-provide ng rainy season. Na baka tumigil na rin ako. Ayaw mo na rin. Kasi ang hirap Ang hirap. Kahit konti lang.
Yung konti mo na yun, ano, Last mabigat month, pa rin yan. last month ago, kinausap ko na yung farmer. Kasi yung mga ibang farmer ko, naglipat na. Pumunta na dun sa mga ibang Big financer. players. Kasi may magandang lupa naman sa Mexico, Araya at Oo. San Fernando. Doon kasi kahit po umulan, yung lupa, ang bilis matuyo. Yung Not like sandy. here. Kasi dito, clay. Oo. So kapag umulan dito, matagal yung basa. Talaga, lumilipat din yung iba. Opo, malagkit Paano yan yung eh. utang niya? Wala. Wala na. Wala ka din. Goodbye. Goodbye. Yun yung risk mo. Yun po. Wala kang magagawa. Let's say mayroon siyang CA, cash advance sa'yo ng 50,000. Wala naman kayong kinita eh. So, wala na rin yun. Kasi, Lahat, pati yung mga big players, ganyan yung kalakaran. opo. So, tinatakbuhan din sila kahit big players. Opo. O may baril siya. Ganyan. Hindi naman po sila tinatakban. Yung, dahil ayaw na rin mag-continue ng financer Oo. para magtanim, walang choice yung farmer natin kung hindi humanap Either ng or. iba. It's either yung financer nag-give up or yung farmer lumipat. Yes. Kasi may mga farmer na may malasakit talaga. Hindi kanya iiwan dahil alam niyang tinutulungan mo siya. Kasi may mga pamilya yan eh. So, kailangan nila ng pang-sustain dun sa family niya. Naintindihan niya yung long term. Oo, na ito, binibigyan pa rin naman ako ng boss ko hanggat kaya niya. Hindi niya ako binibitawan. So, I think there's no reason para iwanan yung financer. Pero, once na sobrang laki na ng nalulugi Oo. at nararamdaman din ng mga farmer, sa tingin ko, so, nagdi-decide na rin na humiwalay na para makapaghanap ng ibang financer. So, pag nalulugi, ibig sabihin, yung farmer hindi rin kikita. Oo. Pag hindi ko kumita, hindi rin kikita Hindi. yung farmer. Mm-mm. That's the reason. Yun yung deciding factor Opo. naman niya na lumipat. Okay lang sa'yo yan. Oy, wala tayong magagawa doon. Hindi natin control yung mga isip ng mga farmer. Kasi may mga pamilya yan eh. So, ano na natin yan? Expected na natin yan. Once na pinasok natin yung ganitong business, number one nating iintindihin yung mga farmer natin kung ano yung situation nila. Choy, yung bang, halimbawa, nagtanim ka ha? Let's say 1 week pa lang o 2 weeks pa lang yung plant mo. Nakikita mo na ba kung eto malulugi to? Eto kikita to? Hindi po. Hanggat Hindi mo makikita yun. Opo, meron po kaming kasabihan ng mga farmer. Hanggat hindi pa napupunta sa bulsa mo, ang tanim mo, hindi mo masasabing kumita ka. Kagaya ng sinabi mo na 1 week before harvest, Nasira pa. nag-expect ka ng ilang milyon? 2.7 to 2.5. 2.7. Tapos in a week time, wala. Wala. Nasira. Sabi ko, kahit anong mangyari siguro, Tito, hindi na kami malulugi dito. Kasi lahat talagang ganda. Mapapakita ko po mamaya sa inyo yung picture. Kung gaano kaganda talaga, sobrang ganda. Tapos singit pa. Singit pa. Walang tanim eh, kami lang. Sabi ko, nako, Na-depress ka? sobra. Sobrang hiya po ako dun sa naging Investor financer mo. ko. Kasi nasa Canada siya eh. Yung investor na yun, laki ng tiwala niya sa akin. Sabi ko, sir, hindi man tayo nagkakilala ng personal, pero I'm thankful kahit ganun, nagtiwala ka sa akin ng ganun. Sobrang lahat po nung ginawa ko para walang usapan when it comes in money. Lahat, resibo. Date by date kung ano lahat ng mga binili. Lahat yan, ina-update ko, time to time. So na-excite din siya na opo. Na-excite din siya. Nag-expect din siya na talagang, sure sana, ganyan, kumita tayo. Pati yung kapatid niya, nainganyo nga na magpatanim. Kung sigurong maganda, baka sakaling lumawak po yung namin, investment niya. Kaso, nadala po siya na hindi naman kagustuhan na malugi. Diba? Yan talaga. Risk. Yan talagang reality ng farming sa Pilipinas. Kaya buhat po nun, kahit may gusto magpatanim sa akin, Ayaw mo rin. ayoko na. Na ano po ako na parang, hindi naman sa nadala, parang hindi enough siguro. Or mas okay na yung akin lang na, kung malulugi man ako, hindi ko masisisi Wala yung... kang burden Oo na... nahihiya ka sa Yes. ibang tao. Opo. Pero nakakapag-share naman ako ng knowledge dun sa iba. Na hindi naman ako magaling magtanim eh. Actually, hindi naman po ako nagtatanim yan eh.
Kaso, farmers mo. yung experience ko, yung nagamit ko, kung paano yung nagiging proseso nila. At the same time, may mga kilala tayong mga farmer. Iba-iba po kasi yung mga style nila sa pagtatanim. Like in Nueva Ecija, dito sa Pampanga, Pangasinan, iba-ibang style po nila sa pagtatanim. Pinumpulot mo ano yung best Kung ano, practices. oo. At nagsishare kayo ng mga experience kung ano yung... Punta namin ba? Sige, hintayin ko lang po yung jacket natin. Ay, sige. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.